Hey guys, and welcome po ulit to sa ating YouTube channel. So for today's video mga kabonsai is isi-share ko sa inyo yung mga pinagagawa ko nung pandemic, no. So nung pandemic year 2020, lockdown yung mga tao, wala masyadong ginagawa, kaya naisipan yung iba naisipan na mag-alaga ng halaman, yung iba is naka-focus sa mga hobby nila, no. So nung pandemic is yung ginawa ko noon is nagtanim ako ng mga sustainable bonsai, no, katulad nitong ating mga Argao Taiwan. So nakita ko kasi in the future na pwede ko pagkakitaan yung mga ganito, no. So from cuttings, katulad dito, singliit nito, ganitong kaliit ng Argao Taiwan, cuttings or seedlings is pwede na pagkakitaan after 2 to 3 years. So itong makikita nyo, itong rock clasping na to, actually may mga video ko nun nung nakaraan. Scroll nyo lang sa pinakababa ng aking channel, no. May mga video ko nun na nagko-collect ako ng mga bato, tulad dito, no, limestone. Itong mga limestone na to is ito yung usual na pinapadikitan ng mga or pinapakapitan ng mga bonsai artist ng kanilang mga bonsai materials, no. Yan, no, nakita nyo. So from cuttings, from ganito kaliit, ganito kaliit, nung nagpaugat ko sila, is tinanim ko agad dito sa bato para habang lumalaki sila, makikita nyo sobrang solid yan guys, sobrang solid ng kapit nila. Yan, tumatagos na yung mga ugat nila sa bato. Yan. So yung kinukuha kong bato guys, or dapat nakunin yung bato, is yung maraming butas, kasi pag maraming butas, maraming mapapasukan yung ugat, no, pag gumapang sila. Makita nyo sobrang daming ugat or sobrang dami ng pinapalusutan ng ugat nya. Yan, sobrang solid na yan guys, solid na yan, hindi na yan agad-agad natatanggal. Kaya may iba kasi mga bonsai artist na nangongolekta sila ng bato, then pag establish na yung bonsai, dun pa nila pinapakapit, which is very delicate, no. Pero pwede naman kung gusto nyo agaran, maganda naman yung resulta. Wala naman yan sa katagalan, kundi sa pagandahan ng paggawa. Ang problema lang, pag nasagi or nasagi ng mga hayop nyo, for example may pusa kayo, may manok or may aso, pag nasagi yan, diretso matatanggal, kasi nga kumbaga pinakapit mo lang, hindi siya masyadong matagal na nasa bato. Bale nakabuilt, bale na inilagay nyo lang dyan, then nilagyan nyo ng moss or itinali nyo lang, kinabit nyo lang. So hindi siya stable or hindi siya durable. Dapat naka siya, bale naka sa safe na areas na yung bahay nyo. Kasi for example may mga hayop na kayo, pag nasagi yan, pag tinapakan niya ng pusa, matatanggal yan. Unlike pag nag-umpisa kayong magpakabit ng bonsai material dito sa ating bato na maliit pa sila hanggang sa lumaki, hirap yan or mahirap yan tanggalin. Yan, kahit hawakan ko to and iaangat ko yung bato, hindi yan matatanggal, hindi yan dali-daling matatanggal. Yan. So yung materials na to is naka-ground pa yan. Yan, naka-ground yan. Yan, naka-ground yan. Yung ginawa ko sa kanya guys is nung linagay ko siya sa bato, nakalibing yan banda dito. Yan, banda dyan yung lupa, nakalibing yan sa ground, banda dyan yung libing dyan. Yan, kaya yung ugat niya gumapang papuntang ground. So lalarga siya. So for today, hindi. So ngayon is makikita nyo na medyo nabubuo na yung ating bonsai materials, no. Yan, from cuttings, from ganito kaliit, ganito kaliit to ganyan, nakikita nyo yan. So nagkakaroon, unti-unti na siya nagkakaroon ng forma. Yan. So ito yung pinagkakaabalahan ko noong pandemic, to. So meron pang, hindi na yan isa, actually marami pa yan sila, pero yun nga lang is dyan, nandyan sila.
nakalinya yan lahat dyan. Dyan yung parang masukal dyan, nakalinya yan lahat dyan. So maraming mga bonsai materials dyan na Argao Taiwan na di ko na nakikita, pero buhay naman, buhay yan. So yun yung update, ito yung update nga pala guys, kung paano patandain yung bark. Yan, nakita nyo. Yan, so ibang-iba lang siya, ibang-iba na siya dun sa Hibiscus Taiwan na makinis. So ito yung gusto natin na ma-achieve, no. Yan. Yung parang magaspang na maitim na matanda yung looking. So isa din to sa mga pandemic babies na ginawa ko. Ito. Tsaka yun yung cascading na Hibiscus Taiwan. Isa din yan. Tsaka yung iba marami pa dito guys. Pero di natin masyadong makikita. Kasi nga napakasukal. So isahin natin. Ito. May rock casting din ako dito guys. Hindi lang masyadong visito. Yan. Ganito ako magpakakapit ng Argao Taiwan. Ito yung bato. Then ito yung Argao Taiwan. Actually itong bato to is mahaba to. Yan. Binabalot ko ng plastic. Daming langgam. Binabalot ko ng plastic. Then nililibing ko sa ground. Para pag inangat ko yan, may kita nyo yung mga ugat niya is nakakapit na sa bato. Yan, ito yung kanyang dulo. Nagpuputol nila. Marami pa dyan guys. Ito, dito pa. Meron pa dito. Baka may ahas. Dito. Meron pa dito. Ito guys. Linisin ko lang siguro next time. Siguro linisin ko to. Then ipapakita ko lang sa isa sa mga videos ko. Sa mga future videos ko. Papakita ko lang sa susunod. Yan. Yan. Ito yung bato. Yan. Ito yung bato. Then ito naman yung Argao Taiwan. Ito isa. Ito dalawa. Medyo maliit nga lang. Hindi lumaki. Kasi pinapalibutan ng mga damo. So ipapakita ko lang siguro sa next video, no. Kasi lilinisin ko pa yung area to. Meron pa isa dito. Yan. Yan. Ito lang yung nag-dominate to. So dapat control natin to, huwag masyadong palargahin. Ito yung papalargahin natin, yung nasa itaas at yung nasa left side. Ito yung papahabulin natin. Yan. So marami pa ito guys, yan. Kaso nga lang natatabunan ng damo.